Yo, it's good. It's your boy Kurt, and today we have another reaction. So today we're gonna react to Atin Atin Lang by SB90. This is their podcast, and we're gonna react to episode 3, Perks and Perils of Social Media. And I know, paputol-putol, no? I don't wanna apologize. Alam ko matagal nyo nang nire-request na mag-react tayo dito. Ngayon lang natin magagawa because, again, nagkakaroon kasi ako ng problema sa screen record nitong episode na to or any videos in Spotify using OBS because every time that ipopost natin yung video, nawawala yung image niya pero naririnig pa rin naman. But if hindi siya nakapost, nakikita naman yung video. I don't know why, but you know what? Napag-desisyonan ka na it is what it is, man. At least naririnig nyo, kumbaga, yung sinasabi nila. I don't know why gato yung Spotify sa OBS. Comment down below kung may iba dyang nakakalam kung bakit. But, it is what it is. So, without no further ado, man, let's get it. Welcome sa bagong episode ng Atin Lang. Okay. Tonight, we're going to talk about social media. Wow, that's interesting. Social media. Wow. So, by the way, yung tinutukoy ko is ito. Every time na i-post ko siya, Ano gusto nyo sabihin tungkol sa social media? like, yeah, diba? Hindi nyo siya nakikita, right? Kasi nakapost yung video. I mean, every time na lalabas to, itong part na to, ito yung mag-i-interact ka sa screen, nagko-color block siya. I mean, I know you guys didn't see the image or the video, but I can see it. I don't know how to explain it, but I can see it. You know? So, yeah. I mean, at least you guys can still hear it. So, yeah. Noong mga panahon na bata pa tayo, Yeah. ang Maganda. puro phone lang, puro text, di ba? Pag-usapan nga natin, paano yung time na nag-start yung social media? Yung Kumbaga, technology. Pero alam nyo, masasabi ko sa technology, meron niyang parang double-edged sword yan eh. Kumbaga, merong positive side at meron ding negative side. Totoo. Sa social media, ganun din. Parang, ngayon kasi, social media age na. Sobrang talagang traffic na ng mga tao sa social media. Kumbaga, anyone, anytime can share their thoughts, whether it be truthful or not, or informed opinion or not. Parang Kung may sense or wala. Pwedeng mamanipulate ng lahat Yeah, sa totoo isang yan. opinion. Kung hindi ka magre-research ng maigi dun sa nabasa mo sa internet, pwede kang ma-misdirect, di ba? Parang Yeah. Kaya maraming mga hoax na balita, di ba? Yung statement, kinuha yung konting konting... Parang ikakat lang, tapos gagawin ka masama. Konting sentence or ano lang, di ba? Gagawin kang... Pero alam mo, sinabi mo. patungkol naman sa musicians, kasi dati, di ba, yung mga music, pag nagre-release sila. Ano, totoo yan, kailangan no? Especially sa karamihan sa mga streamers, di ba? Meron kayong mga fina-follow ng mga streamer. Mga streamers sa ibang bansa. Every time na, na meron silang sinasabi sa stream, lagi na sinasabi na please don't clip it or, para kung out of context, parang yung sinabi lang niya yung i-clip talaga, but hindi yung cool scenario. So, nag-iiba yung narrative, di ba? Kung walang context, but get what I mean. Wait. Nakaching ako. Nawala. Bad trip. Bigay mo pa yun sa radyo. Tayo, maswerte tayo actually kasi parang anytime pag nakagawa tayo ng music, pwede na agad natin i-upload. Dati Pero- sa CD, papagawa nila. Papagawa Sa tape. CD. Talagang ipopromote nila. Tapos, concert, Concert, ganyan. ganyan. Uso dati yung mga Live. LimeWire. Kaya pag sumikat ka, legit na sumikat ka kasi syempre, mahirap mag-promote promote. dati. Mahirap. Pero ngayon, ang kalaban mo naman ngayon, since everything is so accessible, ang dami mo ng artist na pwedeng kalaban sa Lahat may So, access. pwede mo Yan, totoo yan, no? Isa pa yan, no? Kasi, I guess, yung mga old school natin mga artists, may nagkasabi na, pag dati yung benta ng mga CD namin, parang legit talaga kasi, binibili ng, like, physical talaga no? Physical na nakukuha. So, pag sinabi na, itong artist na to nakabenta ng 1 million copies of album,
I mean, you can expect na that's a physical 1 million copies of album, you know? But right now, based on stream na no? Which is a napakaraming platform na easy to access na lang, no? Na pwede pakinggan araw-araw, paulit-ulit yung kanta. But then again, the struggle ng mga artists ngayon is because of this, you know, easy access platforms to, you know, listen to music, mas marami na ring artist mas marami ka ng kalaban, kumbaga, na nag-upload din ng music doon sa platform na yon, unlike before. So, you know, parang if you think about it, it's just the same, no? Parehas lang may struggle. But then again, of course, hindi natin may kakaila na mas mahirap yung ginagawa ng mga artist noon kasi manual, no? Mano-mano, kumbaga. But yeah. And also for like if they wanna like promote yung mga music nila, kailangan lang lumabas sa MTV, 'di ba? Guest ng mga ganito. But now, ginagawa pa rin naman 'yun ng mga artists ngayon. But if sikat na yung artist, pwede siya mag-post na lang sa sarili niyang social media account, 'di ba? To promote his or her album or kung may bago pa siyang kanta. So yun yung pinakaiba. I guess parehas lang may struggle, pero if we, 6, 7, no? Kung ano yun natin, mas mabigat pa rin talaga or mas mahirap yung dati. In terms of effort, kumbaga. Ito rin na hindi kalaban, pero syempre, kapag may isa kang, kuwari, certain genre parehas kayo, hindi maiwasan yung comparison, kahit, kuwari, mauna lang yung isa, parang sasabihin, kopya ka na agad, mga ganung bagay. Tsaka all over the world yun eh. So yung artist dati, yung artist sa US, hindi mo siya makikita. I mean, pag nasa Pilipinas ka, makikita mo lang siya pag may na-import na magazines, tama. ganyan. Totoo, yun pa. Radyo, Yun pa. import No? na. Ngayon, yung lahat ng celebrities, ng musicians, ng lahat ng tao sa buong mundo, kaya mo nang makita sa computer mo, sa cellphone mo. Tama. Parang sabi nga nila, Kahit di ba? nasan ka. Parang, kuwari, di ba, syempre, mostly yung kumokontrol sa buong market, international market, parang lagi tayong late. Kumbaga, 3 years late yung trend sa atin. Philippines. Kumbaga, sumikat na doon sa ibang bansa, sa Pilipinas, pasikat pa lang. Honestly, ngayon, nagsasabay na. Totoo yan. Ngayon sabay na, Medyo no? nagsasabay, 6, 7. Pero ba rin tayo, parang kalimitan kasi napansin ko sa ating mga Pilipino. Brain rot ang buti. Parang kahit papano, syempre, hindi open pa lahat sa totoo, changes. Alam mo yan? Yeah. So, Kayo So, ba? May masasabi ba kayo? Kasi parang nakatalula kayo. Tama. Yan, tama yung sinabi niyo. Hindi, pero yung social media, paano ba siya naka-apekto? we have another SB19. what you call Siyempre, this? We have another podcast or a video na sobrang tahimik ni Stel, no? The last time na meron tayo ganito is yung 2nd anniversary nila. Yung Facebook Live, if you guys remember. Sobrang tahimik din ni Stel doon sa pinaka-umpisa ng video na yun. Again, the last part, no? Medyo naman siya. Ginanahan na. Napunta na siya sa mood. But, yeah, I guess we have another one in here, which is sobrang tahimik ni Stel, no? I guess ito yung kasunod nung diba? Nung parang Halloween special nila. Parang isang buong gabi lang to. Firstly, syempre sumikat tayo dahil sa social media rin. Yes. Go True. up natin yung dance practice natin. May nag-share sa Twitter na si Lyra. Tama ba? Lyra. Lyra. Na tapos Siya siyang nag-blow fan up yung simula up. noon, dire-diretso na yung pag-angat natin. Pero actually, September ever 2 ba yan? since pa September lang, 2? nung nagsa-start pa lang tayo, ang idea, ang nasa isip na rin natin talaga, Is sa to social media. Utilize social media. Totoo naman, totoo Kasi naman. gumagawa tayo lagi videos na inisip Mhm. natin, ipopost natin to sa social media ever Tama, since. tama. Even the music. Malakas kahit talaga kasi hatak ng videos, social media. Parang since lumaki tayo or yung generation natin, kasabay nung growth ng social media, parang nadun na rin natin tayo na naisip na, mag-upload tayo ng marami sa social media. Kasi nung time na rin na yun, maraming nagva-viral. Parang mas na-amplify din dahil nagkaroon nga ng pandemic. Mhm. Kasi Yun wala pa. tayong gagawin. Talagang social I media guess- lang yung gagawin. Alam ko hindi maganda yung nangyari ng pandemic. Di ba? Kung pwede lang na talaga, hindi nangyari yun. Hindi, no? Pero you know what? Sa totoo lang, maraming kahit content creator or artist na sobrang na-take advantage yung pandemic na yun or sobrang sinwerte during pandemic. Because again,
during pandemic, ang way ng mga artist or content creator is, of course, upload, as much as possible because wala naman nakakalabas eh. And at the same time, sobrang daming tao hindi lumalabas, walang trabaho, no, nakatutok lang sa social media. So, mas maraming kumo-consume ng mga content, 'di ba? I guess isa yun sa mga bagay din na na swerte sa SB19 because during that time masabi natin na bago pa lang sila, 'di ba? Kasi for example lang na ngayon yun nangyari, yung ganito na sila kalaki, yung sikat na sila. Parang hindi na siya masyadong magiging effective kasi sikat na sila no? So parang walang masyadong mangyayari nakakaiba sa career nila. Which is sobrang magiging masakit pa kasi imbis na magkakaroon sila ng katulad yan, yung concert nila, di ba? Yung homecoming and mga, I don't know, future plans nila to perform on this, country or dito sa lugar na to sa Pilipinas, hindi matutuloy. Di ba? Unlike before, na wala pa silang ganun di ba? Wala pa silang world tour, no? Wala pa silang homecoming concert. So, basically, nagpapakilala pa lang sila. So, na naging din sa kanila yon, naging tulong kumbaga yung nangyari nung lockdown, 'di ba? Hindi yung pandemic but yung lockdown mismo ang nakatulong sa kanila because again everyone is nakatutok sa social media. So mas nakilala sila, right? Pero again kung nangyari yun ngayon, mas masakit siguro, no? Mas nahirapan siguro sila. Kasi again, as I mentioned, wala namang mangyayari, hindi naman lalaki yung nila, yung fan base nila because lockdown, 'di ba? Sikat na sila eh. Guess yung sinasabi ko. Unlike before na marami pang hindi nakakilala sa kanila so na-discover sila. Ngayon, hindi na sila kailangan discover kasi sikat na sila. So, mas mas mahirapan sila kung ngayon nangyari yun. Dahil lahat. Pero before tayo sumikat, meron ding bad side yung social media sa atin. Mhm. Kasi alam mo, trainees tayo, syempre, yung itsura natin ngayon, di ba? Di ba? Kumbaga, parang level up na rin tayo kasi natuto na tayo manamit, natuto na tayo mag-ayos sa sarili natin. Aha. Pero dati, katakot-takot na kutsa yung inaabot natin pag nagpo-post tayo sa social media. Kumbaga, gaya-gaya lang yan. Mukhang ganito, mukhang ganyan. Pero pag pinanood rin naman natin yung video natin noon, kinukutsa rin natin. Tinatawanan din talaga natin. Tinatawanan din talaga natin. Pero masasabi ko lang, yung social media niyan, pinatibay talaga tayo yan. Totoo. Oo, di ba? Kailangan talaga matigas mukha mo no? Hindi wala rin tayo Lalo na ngayon sa pinag-uumpisa sitwasyon ka. natin kung hindi na-share yun sa Twitter. Oo. Maraming good things. Actually, sa tulong, mas maraming good things. Marami ring bad things. Pero hindi naman ganun ka, parang, alam mo yun, kasi, pansin ko, syempre, yun minsan naapektuhan tayo mentally, kung may nakikita tayo sobrang pangit, alam naman natin yun. Pero dahil siguro, nasanay na tayo, or medyo alam naman natin yung ganitong industry, hindi naman talaga natin mapiplease lahat. Pero sa totoo lang, actually, ako ngayon kasi nahihilig talaga din ako sa social media, pero in a different way. Kasi sa tingin ko, kapag hinahanap mo yung negative side sa social media, ibibigay niya talaga sa iyo yun. Exactly. Yes. 'Di ba? Ako kasi kuwari TikTok, Twitter, ano pa ba, Facebook. Hanap ako ng mga interest ko lang. Pero yung alam ko na ma-expose ako sa mga kung ano negativity, talagang iniiwasan ko na. Kasi once na pumasok sa akin yun, or mabasa ko. You know what? May question ako sa inyo, may effect guys. yun sa akin, kahit sabihin ko pa na, Because I feel like never ako na-addict sa social media. Totoo lang. Now, na nag-upload ako ng content or na reaction video sa YouTube, ito lang yung time na, nagkaroon ako ng, kasi of course, as a YouTuber or content creator or reactor, every time that you upload a video, of course, you want people to watch your video, right? You're checking the views, something like that, Because again, if you're uploading video and no one's actually watching, what's the purpose of it, right? So, as long as may nanonood sa'yo na like sa 100 tao, I mean, I guess, pwede ka pa rin magpatuloy. No? Kasi imagine, 100 tao in real life, ang dami nun. Di ba? Na manunood sa'yo. Sino ka ba? Di ba? Parang ganon. So, but, before na mag-start ako mag-upload ng video sa YouTube, like, before, never talaga akong naghabol ng likes sa picture.
I don't know, never ako na na sobrang na addict sa social media na parang nasa social media lang ako paragi like Facebook, Instagram, ganyan, Twitter. Never ako nababad sa ganyan. Mas babad ako watching movies sa internet or YouTube videos, you know? And that hindi pa kasi wala pa namang dati wala pang short. So hindi ako nag-doom scrolling. Like kung ano talaga gusto kong panoorin, sino yung YouTuber na gusto kong panoorin, like PewDiePie, yung mga favorite kong YouTuber before eh. Sila lang papanoorin ko, no? Panoorin ko mga video nila, mga stream nila, ganyan. But never actually like social media, something like that, no? Never ako nahilig sa ganun. I don't know why. Sa mga nag-follow sa akin sa social media ko, I don't wanna apologize kung di ako post ng kahit ano. No? Baka na-expect nyo na, wow, as follow ko to kasi tingnan natin kung tawag dito, buhay na buhay to social media. Hindi, no? Hindi ako nag-post ng picture, wala talaga. So, sorry sa mga nag-follow sa akin. No? I guess yung nilagay kong social media account ko sa yung sa YouTube is, I don't know. I don't know. Maybe you guys want to just check my life. Or you guys want to reach out. Yeah. Kung ako, confident ako, may epekto pa rin sa inyo kasi talaga tao lang naman din tayo eh. Kaya ang malala nga doon, kahit sa dami-dami mo nakitang magagandang bagay, yung isa na yun, pangit yung may malaking epekto sa'yo. Oh, True. Kaya ano din. Sample? Mahirap sa sobra. Nang babash, ganun. Kumbaga, Ay, sorry. Di pala kahit nakita yung video. Kumbaga, sa kahit anong magandang pinakita mo, pag may nakita silang, kasi may tao talaga na kahit anong mangyari, you deny it or not, may tao talagang ayaw sa'yo eh. Oo, totoo yan. Hindi Kumbaga, mo mapiplease kahit ano mangyari. Kumbaga, gaya nga ng sinabi, di ba? Parang, pag naglagay ka ng painting sa wall, na puti lahat, tapos may isang dot lang na mark, Yung dot lang makikita. Yung dot lang makikita. Just like that, na parang, kahit gaano kagandang ganda yun, pinapakita mo sa social media or sa harap ng maraming tao, Ken is Pag giving may us nagawa wisdom ka in mali, here, you know? ano man, Kahit nga hindi mali eh, di ba? kahit hindi mali, o parang ano lang sa kanila, parang Hindi Oo, pareha kumbaga, sa beliefs nila. hindi para sa beliefs nila. Gagawa nila ng paraan yan para maging negative yung Maging malaki. ipaparating nila sa ibang Lumaki. tao. Kumbaga, magpapakalat sila Totoo. ng fake or kahit ano man para sirain ka nila. Kasi, Ayaw lang nila na talaga sa'yo. Ayaw lang talaga nila. nila. Pero in fact, magkaiba lang kayo ng beliefs. Oo, magkaiba Parang kayo ng ganun lang belief. yun, di ba? Mhm. Yan ang ano Dapat eh. hindi nagsasalita against someone kung ano naman. Kung Totoo, hindi totoo. naman agad ganun. Yan. Kaya nabasa ko nga rin yung mga comment ni Sir Chito Miranda doon kay Stel na parang syempre pinupuri niya si Stel kasi nga very talented, very outspoken, Yeah. talagang natutuwa niya yung mga tao. Tapos parang may comment doon sa post niya na yung mga SB19 yan, ano naman yan, bading naman yan or ano naman, wala namang ambag yan sa ano. Alam mo, it's Lalo yung lang Lalo lang sinisira daw yung tag dito. Yung pangasal sa kanila na, SB19, bakla yan. Nakakatawa na lang siya ngayon, no? Nakakatawa na lang siya ngayon. I don't know why. Nakakatawa na lang siya ngayon, no? Dati kasi parang, parang medyo nakaka-asar, pero ngayon nakakatawa na lang. Kasi sila natatawa na lang, no? industry, yung music. Sobrang weak na Ako no? nireply ni Sir Chito Miranda na Sa comments. kung hindi mo trip, sa comments, kung hindi mo nakita ko trip yun. yung music nila, wag mo na lang pakinggan. Hindi mo naman kailangan Tama. kutsain yung Oh my pagkatao God. nila. Man, we always, say that here in our channel, man. Sa mga matagal nang nanonood sa atin, like ko sinasabi yan, no? Again, kung ayaw mo, iwasan mo. Wala na problema, no? Kung ayaw mo sa kanila, ayaw mo nakikita, ayaw mo pakinggan, iwasan mo. Gusto mo, i-block mo pa yung content nila, di ba? Mas maigi pa yon, no? Mas maigi pa yon kaysa mambash ka, no? Mag-comment ka na kung ano-anong masama, di ba? Na kahit wala naman talagang katotohanan, parang may masabi ka lang masakit na salita, no? Mas mabuti pa na iwasan mo na lang, right? Ayun yung mas maganda doon eh. 'Di ba? Hindi ka na nakasakit ng ibang tao. At the same time, hindi mo sila nakikita, hindi mo sila napapainggan. So win-win, right? And then ewan ko, mga tao talaga gusto lang mag-hate, no? Diba? Kumbaga, ganun sana dapat lahat ng mindset ng Oo. mga tao, no? Na Yeah. para kung hindi mo trip, Wag mo lang pakinggan. Mm, Wag ka na iwasan mo na magsalita. lang.
Wala naman sila ginagawa sa'yo, di ba? Parang Totoo. punong-puno ng hate. Pero, man, hindi mo talaga maiiwasan yan. Unless, Minsan, ang sarap din reply yan eh. Yeah. Well, that's social media for you or internet in general, Ayaw no? lang Daming talaga troll. nung tao sa'yo. Kasi, di ba, yung ano, as in, hindi pa tayo sikat Dati, noon. dati pa. Dati, hindi Wala pa tayo pa sikat. nagtatagol sa atin eh. Oo. Tapos, gumawa tayo ng dummy account na ang pangalan. Tayo. Tayo ba? Si Josh lang ba? Ako lang ata. Si Jojo. Ewan ko, ikaw ba wala ka? Wala. Uy, sabi mo, umamin ka last time. Umamin ka. Umaming ka. Dami account. Para gumanti lang. Ay, Kasi para meron kasi sa Ah, Facebook. Kulit para talaga, replyan. tinirbash kami. Pero hindi pa tayo kilala talaga. Hindi talaga, niyan. hindi tayo Diba? sikat nun, hindi pa tayo nagbe-breakthrough nun or what. Pero kasi parang makukulit kasi so ako, trash talk pala gusto nyo, papatulan ko kayo. Ganun lang naman. And it's, somewhat, Well, laking com shop release si ko yung ano, no? frustration ko si minsan. Josh. Kasi nga, So, wala di nagtatanggol mo- sa di atin mo eh. Ngayon, masisisi. parang hindi na natin gaano kailangan masyado Ah. ipagtanggol Pero alam sa mo sarili yun, natin pag eh. kahit gumawa ka ng dummy account tapos ng trash talk ka din, parang hindi pa rin eh. Parang kulang pa rin eh. Kasi parang kumbaga, Gusto mo harapin eh. Ah, Gusto gusto mo mo harapin. harapin. Ano naman, dinelete niya yung comment niya. Kasi nga, at least tinong grabe naman yung Pero mga trash alam niyo, sa talk. totoo Out of lang, this world. Yung mga tina-trash talk sa atin, kapag nakita din natin, ngayon, nakita natin, nakakatawa naman din talaga, di ba? Oh, Parang matatawa naman, ay putik, bakit ako ganyan dati? Maiisip mo pero lang. dati pag nagsinabihan ka ng gano'n, parang talagang sabog yung ulo mo. Nakakainis tong isang to, pero ngayon Shit. nakakatawa na lang. Growth. Siyempre, ano pa rin, parang Told you, diba? nung time na Nakatawa yun, na ginawa sila. mo yung best mo. You know what? I tingin mo guess yun isa yung sa mga tama, bagay yun kung yung bakit feel mo, natatawa na yun lang yung- sila is before kasi nung nagsimula pa lang sila, parang sobrang ano sila, like trying hard sila na ipakita yung talent nila, tapos parang kasi di pa sila sikat eh. Tapos parang biglang parang walang makaka-appreciate, tapos makakatanggap pa ng ganun. So parang ang sakit. Ngayon kasi I feel like isa sa mga dahilan kung bakit nagagawa nila tumawa sa mga yon kasi may napatunayan na sila eh. 'Di ba? Alam na sila sa sarili nila na yung mga tao alam na meron akong, nakita na nila yung talent ko. So, alam nila na itong mga sinasabi nitong mga to is dala lang ng hate. 'Di ba? Or nang-hate lang. Or nagtutroll lang sa comment section. But before kasi, parang ang hirap tanggapin ng mga ganun. Lalo na kung nagpupursige ka, no? Gusto mong makilala ka, wala pong nakakilala sa'yo. Bigla mo yung, imbis na, naghihintay ka ng kahit isang comment man lang na positive for you to, continue. Tapos ganun pa yung mga mo troll, di ba? Parang nakakaurat na, hindi mo ba alam kung gaano ko pinaghirapan yan? Ha? Tapos, wala pa nga nakakapansin. Tapos ang makakapansin pa, ikaw? Ikaw. So, kasi isa yun sa mga dahilan. talagang makakapagtaguyod sa pagkatao mo. Tapos parang Mhm. kukutsain or i-bring down ka. Yun talaga yung masakit. Mm. Pero- Siyempre, go-grow eh. Ang pinakatanong ko sa inyo, eto tanong ko. Anong pinakagusto nyo sa social media? Isa-isa tayo. Oh, you know what? Let me Pinakagusto. join this. I mean, ano yung pinakagusto nyo? Ang pinakagusto ko sa social media is memes. Yun lang, walang iba. Part ng social media na talagang, Dami. grabe. Buti na lang may Anong social gusto mo media. social Kaya media? sobrang nakakatuwa na may social media ngayon. Marami sa social media. Bukod sa connection sa fans. As tao or as Hindi, an artist? overall. Overall. Dami. In all aspect. Mas madali. Mas madali, no? Mas madaling connect sa Mas madaling connect sa family. Also, yeah, I mean, that is the Everyone. one of the main Dali ng purpose contact. basically Parang of social media is Pero to alam mo, socialize, ako, also sabi to ko na reach sa akin, out. Ang pinakagusto ko Basically. sa social media, Media. yung mga micro-contents na talagang may yung knowledge. Yun. Kasi Yeah, ngayon, yeah. sobrang nakakatamad na magbasa ng mga Totoo, libro na sobrang totoo. haba about Totoo. something na Yung- gusto mong matutunan. Yung iba, sinasummarize In- nilang in- nila eh, no? How many seconds, no? How to earn 300k in a few months, ganyan. Meron nga yung Art of War. Tapos sabi niya, you don't have to read Art of War sa TikTok. I'll explain you what Art of War parang in In 3 Sobrang- minutes. sobrang no? ginagawa Art of nilang- War in Summarize. 3 minutes, ganun lang. Yung huge idea, ginagawa nilang concise para matutunan mo, mag-grasp mo yung idea. Pinakabuong idea. Aha. Oh, True. kasi ngayon Maganda. mahina na yung Direct to the point. lifespan, yung Attention attention span. ng mga tao. Yun. Gusto nila 1 minute na lang yung mga video. Totoo. Di mo sa TikTok nga may 15 seconds pa. Diba meron ding mga nagsasabi na it's a bad thing kasi parang nagiging tamad daw ang Totoo tao. naman din. Totoo naman. Pero parang isipin mo, truth, syempre magiging tamad ka kasi meron ng easy access sa lahat ng bagay. Pero would that be like hindi na tatanggihan na ba natin yun? Or
will just accept kasi yun na yung nangyayari. We can do it na. Parang ganon. You Kasi have- parang, ay, ayoko yan. Kailangan ko magbasa ng libro kasi magiging tamad ako. Or, eto, I'll just use this. Mas marami akong magagawa kasi mas mabilis kong matututunan. Parang ganon. Mhm. Feeling Diba? ko depende na lang din sa tao yan eh. Kasi kung ikaw naman alam mo sa sarili mo, let's say, masyado ka na social media, hindi ka nag-gym. Kailangan mo na mag-gym. I mean, parang, alam mo, kumbaga, Gym na. syempre, makikita May mo, discipline may pa rin. discipline ka pa rin. Kailangan, Sa bagay, lahat nga ng sobra, masama. Uy, sarap. Totoo. Pagkain. Sa'yo, no? pero alam mo, kasi, kaya ako favorite din yung micro-contents na talagang nabibigyan ako ng knowledge. Kasi for us, artists na laging gumagalaw, Totoo. laging busy, sasayaw-sayaw, mga ganyan. Hindi na natin kaya na makapag-aral ng mabilisan, makapag-aral ng kukuha ng maraming time. So, maganda rin talaga yung nabibigay ng mga mabibilisang knowledge through micro-content sa TikTok, ganyan, yan. Actually, sa TikTok, ang dami mo mapapanood. Mm. Lahat pwede mong malaman dun eh. Ikaw, parang Kumbaga, ganun in din. terms of I mean, life. Sa ganun kasi, no? For example, Kung interested ka lang sa kung tungkol saan, katulad nung sabi ni Josh, tungkol saan yung Art of War na libro, no? Kung tungkol saan, anong pwede mong matutunan, anong pwede mong mapulot doon sa libro na yon. Siguro again, the 3 minutes is sapat na. But if you actually wanna, understand the book, sabi mas maganda na basahin mo, or you can do like ano ba tawag dito? Yung babasahin yung libro na lang, papainggan mo na lang siya. Ano ba tawag doon? Ano ba tawag doon? Audio library? Audio book? Something like that. Because again, it's the same with movies, di ba? Sa mga movies, pag bumili ka dati, no, yung mga dati-dati pa, kahit man ngayon, di ba? Sa mga sa pagpunta ka sa Netflix or, may summary yun ng movie, di ba? Kung anong mangyayari sa movie, di ba? Pwede mong basahin yung movie. But if you wanna see the whole movie, no? Kung ano nangyayari, like, yung personality ng bida, like itong action scene na to, 'di ba? Or itong kung horror man 'yan, itong jump scare scene na to, gusto mong makita, gusto mong ma-experience, 'di ba? You wanna watch the movie, like the whole movie, right? But if you just wanna know kung anong meron doon sa movie na yun, tungkol saan yung movie, pwede mong basahin yung summary na lang ng movie, right? Something like that. Same lang yung sinasabi nila. Again, if you just want the knowledge or idea of what it is, again, maganda nga yun. But if you wanna really understand, yung tatatak talaga sa utak mo, kasi pag binasa mo siya ng mas matagalan or mas mahaba, ang mag-aano siya, tatatak sa utak mo, maalala mo lahat. Hindi man kada word, but yung idea mismo. Unlike sa pag napapanood mo siya ng 3 minutes, and then you move on, scroll again to another video, like you will have the idea but you're not hindi mo na ma-remember yung tungkol saan talaga yung pinaka meaning, kumbaga. Kung business minded ka man na tao, or sa kahit anong aspeto ng buhay. Yung mga nagluluto sa forest. Yung mga ganun. Survival. Di ba? Ang dami mong pwedeng matutunan sa social media na makakatulong talaga sa'yo. So, Yun din, parang yung mabilisang knowledge. mabilisang knowledge. So, tingin ko, same lang sa kung ano yung sinabi mo kanina. Pero, ayun nga, madami kang matututunan. Anything na pwede kang mag-share. So, for me, ang favorite thing ko about it. Ngayon sa ngayon, siguro, hindi naman favorite, pero isa bukod sa mga nasabi nyo, isang magandang bagay is yung ang dami mong nagagawa sa social media. Yun nga, pwede ka mag-share, matututo ka, pwede ka makapag-communicate real time. Mhm. Ano yung favorite mo dyan? Siya. Lahat. Ewan ko, walang favorite. Mahirap. I don't know, what's my favorite? Mahirap yun nga, honestly, mahirap magkaroon ng favorite sa social media kasi kahit Ito din, no? tayo, isa-isa tayo. Depende sa araw kung ano yung pinagagamitan natin sa social media, Wala. di ba? Pero, Lahat pwede mong gawin. Hindi rin natin maikakaila. Tama nga naman, sa social media talaga na may agpag ang SB19. And syempre, isa sa mga dahilan yan, yung 18. Siyempre. Doon nila tayo nakilala. Kung gaano kalakas yung fandom natin. Alam nyo, yung recent na pagkapanalo natin sa fan war ba yun? Tama ba? Fan Billboard. Army. Fan army. One more. Parang sobrang Fan surreal war. nun.
alam mo yung dedication na ganun, na kung gaano kalakas yung power na ganun na very united sila as 18. Hindi lang actually kahit yung pag-vote, kasama yun sa dedication. Kasi isipin mo yung concert natin dito sa yung tour na to. Napaka nag-ano sila, po-promo sila ng physical promotion. Pumupunta totoo sila yan. sa mga Filipino communities, kumakausap sila ng mga random strangers na ini-introduce nila tayo. Totoo. Nakita- Even yung sa Talaga? LA ba? yung ngayon? LA Really? yung nag-ano tayo. Nag-basking basking. tayo. Grabe yun, ang daming 18 din dun ah. Na-explain nila tayo. Pero alam mo yun, kumbaga, syempre, kailangan nga rin naman ng power nila doon kasi naging mas interested yung mga tao. Sino sila? Bakit nyo sila sinusuportahan? Mhm. And after that, after parang ma-activate na, may nanonood na, parang pinapakilala tayo sa isa. Ayan, SB19 po yan. They're from the Philippines. We're really proud of them. Sobrang grabe And then, yung dedication ng 18. After nun, pag di ba, physical na, ano sabihin, ang next na pupuntahan ng mga strangers na yun, social media. Social I-check Aha. agad nila tayo. Ano Social unang Check na nila kung anong meron. Yung YouTube. kalokohan ng SB19. yung fandom na nagpapalaki sa mga artists ngayon through social media. Malaki yung ano niya talaga, yung effect niya sa ecosystem ng industry, kumbaga, na dati nga, katulad niyo yung parang very, ano yun, yung parang, yun kasi digital na eh. Dati ano nang tawag doon sa ano? Analog? Analog Isa pa, naman, isa pa no? term. Digital, analog, ano? Hindi, yung live? Ganun. Hindi, yung traditional. Traditional. Traditional dati. Yung parang talagang manumano. Manamano. Ngayon, Totoo. kahit Manu-manu. anong age, kahit anong ano, may access para Oo, supportahan tayo. Kasi dati, parang medyo majority, kailangan medyo working ka na or let's say medyo, siguro high school or Oh, di yeah. ba? Mhm. Parang at least kahit pa paano, may pera ka para makapag-support ngayon kahit anong age. Pwede mo na supportahan yung artist na kahit gusto mo. sino. Pero Yun yung alam ganda nyo, doon, alam no? nyo what's amazing about social media? Amazing. And our fandom, kasi yung fandom natin nagre-range from bata to as in lola. Lola. oo. 'Di ba? Iisipin mo no? ba na mga lola talagang nagso-social media na nagko-comment, nagvo-vote, talagang sinusuportahan yung SB19. Naalala ko yung ano, nung after natin kumain saan yun? New York ba yan? Or somewhere? Nung kumain tayo tapos may nakasalubong Ay, tayo. Si sa tatay. New York. New York. Tapos matanda na siya. Mm-mm. Tapos nakasalubong siya, lumakad lang siya. Sabi niya, I'm watching you guys. Ano siya? Filipino. And then, Kilala niya to. alam niya lahat schedule ng concert namin, sino-sino kami. Talagang Wow. sabi niya Lahat ng pinapanood niya daw actas. kami sa YouTube, titignan niya sa social media, prices ng tickets namin. Talagang isipin mo yung ganong edad na parang mas alam niyo pa po yung nangyayari sa amin kaysa sa amin ah. Usually kasi, you know what? kapag nakakita tayo Siguro pag ano, no, isa yung sa pinakamagandang advantage sa mga, yung mga retired na mga lola na or lolo. I feel like naging ganun ako, no. Gusto kong maging maging fan ng isang artist or grupo. Kasi again, sa ngayon, no, pag ako naging lolo na, of course, most probably wala ng SB19, di ba? Baka sila retired na rin sila, no? Baka gumanage na lang sila ng ibang mga grupo. But, I feel like pag naging ganun ako, gusto ko rin, yung retired ka na, mas marami ka ng oras, may pera ka na, tapos mas marami ka ng oras, no? So, the only thing that you have to do, wala ka ng anak na kailangang intindihin, because again, malaki na sila eh, no? So, ikaw na lang mismo ulit, meron kang oras, maybe the energy hindi na nandun, but yun yung nga yung kagandahan dun eh. Wala ka man energy, pero marami ka namang oras. So, hindi mo kaya magmadali. Di ba? Kagandahan doon is, you take your time. Di ba? Again, katulad ng mga itong nakasalubong nila, di ba? Natintinan yung mga prices nila, ganyan, ganito. Like, titignan yung schedule. Most probably, again, no, hindi naman lahat sobrang yaman, but maybe, check nila kung kailan kaya ako pwedeng makasama, sineset nila yung date na ano kaya yung price na kaya ko, na pwede kong puntahan, yung mga ganyan. But you have time to prepare and to follow the artist na gusto mong i-follow, no? To enjoy your retirement, no? Like, ganun din gusto kong mangyari sa akin, no? In the future, like, to be a fanboy, a lolo fanboy, no? I have a lot of time and money to just, follow the artist that I want to follow, and then just enjoy retirement.
ganung idaran, iniisip natin, ay, hindi nasakop ng ano natin yan, fans. Oo, totoo. Pero dahil ngayon, na parang ganito, parang ngayon, talagang mas, ano pa sila, mas alam pa nila, mas interested pa talaga sila. Or, karamihan, di ba? Parang, talagang yun yung mga nanonood din sa atin, ganun. Kaya napapatanong ako minsan, ano ba yung meron sa SB19? Bakit sinusuportahan talaga? 'Di ba? Kung kahit anong age range 'yan, parang talagang support pa rin talaga sila sa SB19. Isipin mo, kaya nga 'di ba nung concert last time parang appropriate pa to sa kanila. Hindi wala appropriate. Daming Tapos may bata mga may bata, tapos may mga magulang pa na nanonood. So, okay lang 'yan. Totoo. Tuturuan na lang. Pero alam mo, nakakatuwa kasi parang kilala nila kasi alam nila na kahit na ganun yung ginagawa I know, natin, maybe that's alam the nila reason na as well, no? good yung intention. Kaya hindi nila ginagawa yung original choreography ng I Want You, no? Because again, yung fanbase nila is nag-range from like bata pa talaga, no, minor to matanda. So, of course, because may minor, kailangan nilang kasi the song, sexy talaga yung song, but make it like, sexy pero wholesome at the same time. It's something like that, no? Because yung original kasi is daring talaga, no? Like a Magic Mike-ish na dating yung choreography. So, di ba naman season kung ba't nila ginagawa, no? Natin. Kaya hindi nila, kumbaga supported nila yung mga anak nila, talagang sinasabihan lang nila or talagang binibigyan ng guidance. Yun yung nakakatuwa sa 18 kasi parang 18? kahit anong gawin natin, nakikita nila yung goodness ng gusto nating ipalabas or yung goal natin as a group. Ako nga Joe De La Cruz. Joe De La Cruz. Sir Joe De La Cruz, kamusta po kayo? Sana Alam niyo magkita po tayo ulit. Alam niyo po ba may pinagsisisihan kami? Pagsakay po namin ng bus, Bigyan ng naisip po namin na Bigyan natin siya bigyan ng ticket. Oo nga, Kasi no? sabi niya sa atin, parang Hindi hindi siya ako makakanood makakabili. Parang hindi nagmahal yung ticket or yung something ticket like that. Basta hindi siya prices. makakabili ng ticket. Tapos, pagsakay ng bus, doon lang natin naisip na, shucks, bigyan natin siya ng ticket. Tinry Pero po wala tayong namin kayong ticket habulin Habili. para kunin yung contact niyo kasi nawala na po kayo. Yes po. Ah. Ano oras niyo po na Sir Pasensya Joe? na po. Next time po. Ang layo lang sinabi mo. Joe De La Cruz pala. Ano pa ba ang masabi ko sa social media and 18? Yung parang minsan, sobrang bango-bango ng tao sa social media. Parang, let's say Kahit sa wala atin. siyang ligo, no? Hindi, I mean, let's say, kuwari sa atin. Totoo. Minsan nagiging perfect tayo Mm. pagdating sa social media, sa digital. I mean, Aha. marami naman, Ganda. syempre, hindi lang sa visual. Syempre, kailangan Gusto aesthetic lagi, aesthetic lagi. I-edit natin yung itsura natin, even the videos, kaya nating i-cut, even this one, kung may masabi tayong hindi appropriate, kaya na nating putulin. Pero Totoo. in fact, in reality, meron talagang mangyayari. Like on this na video hindi right natin now. I mean, hindi maybe you okay. guys didn't notice, but there's a cut on this video. Like, just a few minutes ago. Kumuha ako ng tubig. Nakasinaubos na yung kape ko. So, pinalitan ko siya ng tubig. Maybe guys didn't. Kasi pa ako umiinom, di ba? O, tanong mo, punong-puno na to ngayon. Maybe a lot of you noticed that. But there's a cut on this video kasi kumuha ako ng tubig. Tumayo ako. So, Yan yung nakakatakot din sa social media. Kasi sa isang iglap, pwedeng lahat ng pinundar mo, lahat ng pinaghirapan mo, Wala. wala. Kasi kaya mong maging consistent na perfect. Yung pa. Wait lang. Kasi sa social media, Social media. kaya mong maging consistent na perfect. Kasi na-edit mo lahat. Yeah. Totoo. Na-adjust mo bago mo ilabas doon. And yung perfect na yun yung mas nakikita ng maraming tao. Kasi yung ikaw na hindi perfect, ang makakita lang sa'yo, yung mga close friends mo, yung nakakasama mo araw-araw. This is Nakakaalala This sa'yo. is your parang On a sa personal sarili mo level. kasi nakokontrol mo. Kung may popost ka, Oo. makokontrol mo. Oo, parang makokontrol mo sa everyone, parang syempre parang hindi okay yung nagawa kong picture, parang gusto ko may tao, tatanggalin ko yung tao. So parang i-expect parang yung makakakita ng mga post mo pag consistent nakikita nila, ay ang ganda lagi, perfect lahat. And then may Immaculate. post ka biglang hindi ganoon kaganda. Parang mapuputol yung consistency and yun yung mapapansin ng mga Totoo. tao. Totoo. Parang pinag-uusapan Totoo. natin kanina. I would name it as the social media standard. Sabi Parang nga yan, nila, di ba? Social media Kumbaga, standard. kore, yung ngipin mo, perfecto. Lahat. Pero may bungi kang isa. Yun lang yung makikita. Wow. Di ba? Same Yun lang yung same makikita kasi concept nga, yun sinabi yung ni mali. Ken, no?
Yun yung mali. And yun yung nakakatakot sa social media. Oo. Kasi anytime, kahit na, let's say, hindi ikaw yung nag-post. Para nasa isang interview ka lang at may isa ka nasabi na, oh my God, mali pala yung Mali. nasabi ko. Yeah. Popost nila yun, gagawing big deal na parang it's the whole personality or yun na yung, Yan na talaga yung- yung oo. thinking mo, yung beliefs mo, yung pagkatao mo, yun ganun Kahit kakasama. isang beses lang. Wala na. Kaya Ligwak, ganun. Kaya imagine Ligwak ka how yung mga artist ka-careful sa lahat ng nire-release nilang Totoo. content. Even kahit sa experience namin as SB19, yung mga staff namin, very careful sila sa paligid namin kasi kuwari kami naglalaro-laro kami, naghaharutan kami, may mga inside jokes kami, kahit pag nasa public kami minsan, talagang kami lang nag-uusap, hindi namin namamalayan paligid. And yung staff around us, tinitignan nila yung paligid, baka may nagvi-video, may makakita ng mga bagay na hindi dapat makita. So parang imagine how protective they are para lang maging consistent yung mga mangyayari. Kumbaga, hindi naman of being fake or parang parang Hindi totoo. hindi magpakatotoo. totoo, but para makapaglabas kami ng appropriate. Or Tama. since maraming kabataan yung maraming tao ang naglo-look up sa SB19, parang we don't want syempre to parang minsan maging over, let's say, bad influence talaga. Sabi nga nila, in that's life, the same you have concept to sa do mga some things no? that- Sa mga, let's say, teacher, 'di ba? Teacher, maharap sa mga elementary and high school student, 'di ba? Every time na may klase, pinapresent nila yung sarili nila as kagalang-galang, nagtuturo sila ng subject na tinuturo nila, gumagalaw sila ng karespeto because there are teachers, no? They are teachers. But outside of school, meron din silang mga kaibigan, 'di ba? Maybe yung teacher mo na yon, hindi mo pa naririnig magmura during class. But most probably nagmumura yan with their friends, as an expression, 'di ba? Like pag nagugulat, 'di ba? Yung mga ganung bagay or mga biruan, like adult na biruan on their own time, right? Siyempre, hindi nila gagawin yun sa harapan ng klase because, you wanna be consistent, na pinalabas mo is yung appropriate para makita nung mga estudyante. Di ba? Yung dapat nilang makita and yung hindi dahil fake ka, pero dahil, you just want, to make sure na appropriate yung pinapakita mo sa lugar na kung nasan ka. Same as social media. 'Di ba? Hindi naman sa making fake, but social media kasi hindi mo alam kung sino yung makapanood ng video mo. 'Di ba? May mga bata, may mga tanda. So, ang gagawin nila, para maging consistent is to make sure na appropriate yung nilalabas silang video. 'Di ba? Kasi bale mo bata yung makakita. 'Di ba? Tapos hindi appropriate sa bata. So, ginagawa nila is yung ina-upload lang sa mga social media is appropriate. So, para sa lahat. 'Di ba? Bata, matanda, middle age, pwede sa lahat. So, you get what I mean? That's why, nakakaano lang minsan na parang, kahit sa mga Hollywood artists na, ganito pala si sa behind the scene, wala sa camera, ganito yung ginagawa. Ganito manamit, ganito may pag-usap, like, hindi talaga, come on, man. Come on. Kailangan kasi you have to do some things na hindi mo gusto pero kailangan, di ba? Mhm. Ako, I'll be honest with the social media na yan, na parang before, ayoko talaga ng mga lahat. Dating filter. Ayoko, gusto ko, kung paano natin, popost na. Okay, sasabihin ko, parang kasi medyo yun nga, may pagka, okay, di ba? Minsan, yung way ko, paano ako magsalita, straightforward, or minsan di ko napapansin ganun pala. Parang ako pag sa social media, nadadala, ganito ko pala tignan ng tao, kailangan lahat pakikialaman. Yeah. Pero as time passes by, para mas naiintindihan ako, okay, kailangan ka rin kontrolin, ganito nga. Kasi hindi lahat, Diba? maintindihan yung ginagawa Maintindihan, ko. hindi lahat. Pero- diba? Pero may mga times na Yeah. ako, parang Ang napapansin ko naman din ngayon sa social media, from before na gano'n, sobrang parang strict ng lahat na nag-aabang ng mali. Parang medyo nagiging open na rin. Kumbaga, mas nagiging comfortable na rin yung tao maglabas ng something na who they are. Let's say, di ko alam kung pwede to, yung kuwari sa K-pop. Dati,
ang daming bawal magsama ang totoo yan, totoo yan. lalaki at babaeng Ngayon, K-pop artist. Ngayon pwede na, Oo, nagbabad totoo, finger tama. sila and all. Parang mas nagiging Oo yung nga, no, self-expression sobrang sa K-pop social before. media, nagiging open na. tsaka 'di ba sa TikTok ngayon, makikita mo laging maraming collaborations yung mga K-pop artists. Kuwari may nag-release yung isa, gagawin nila Yung together ibang with other artist. groups. Oo. Dati bawal yun kahit sa lalaki. Kasi di ba? magkaka-issue or something. Parang nagiging open Open na, na talaga. yung mga tao through social media din. Kumbaga, nag-e-evolve din naman. Mas nagiging humane din. Kasi humane. sa Yun. totoo naman, ano namang mali kung magsama yung lalaki sa babae sa isang video. It's a cultural difference. Parang di ba sa Korea ganun, or let's say dati sa atin kasi uso yung mga pairing or yung mga partners talaga. Siguro cultural difference yun. Pero ngayon siguro nga dahil sa culture na yun, para medyo yung iba naapektuhan yung mental health nila, hindi nila mapakita yung totoo yan, sarili totoo. nila. Kaya nga minsan syempre nagkakaroon ng mga pag-alis or what, 'di ba? Yung parang napapagod or gusto na lang maging normal. So dapat maging rin na intindihin din natin na yung mga taong to meron din sarili silang thoughts at meron din silang mga feelings. Yeah. Hindi sila perfect. Pero isang Everyone. technique sa social media, less Post. Less mistakes. less mistakes. post, yeah. Totoo yan, di ba? Parang, Diba? syempre, kung gusto mo Like, maging wag mong safe ilabas ka rin, lahat or- ng iniisip Kasi, mo, no? Social syempre, media. sabihin na natin, ako, yung minsan, yung mga I mean, parents ko, pinagbabawalan ko rin talaga. Isa sa mga bagay na talaga sa matutunan ko. Dati kasi every time na meron akong bad trip ako, may masamang nangyari sa araw ko, agad, my day, post agad, no? Like, this is shit, no? Malas ng buhay, diba? Ganito. Like, every single thing na, nangyari sa akin, like, malungkot, masaya, like, ko pinopost sa social media. But, realize ko, no, na habang tumatanda na parang, I mean, it's a bit toxic, no? Ganun yung gagawin ko palagi. And also annoying sa yung mga kakita na hindi naman talaga interested sa bagay na hindi naman talaga interesadong makita. Diba? Will sana kung, it's something na ma-amaze yung tao or maging interesting sila, like a story or something like that. But, magpo-post ka lang ng about sa tumama yung liliit ko sa paa, sobrang bad trip ko. so okay, ipo-post mo yan? Bakit? Mag-engage sa social media. Kasi, kuwari, let's say, lumalaki na yung SB19, di ba? Hindi mo alam kung sino dyan yung may good intention and bad intention. Parang anytime, minsan nga, yung sa sobrang good intention, parang to the point na obsession na, di ba? Parang, yun yung mga bagay na kailangan din medyo pag-ingatan. Yeah. Actually, hindi medyo dapat pag-ingatan Ingatan. talaga. Kasi meron din talaga, syempre, unstable na mga tao na hindi naman na naintindihan na, bakit ganito, bakit gano'n. So, parang hindi natin maaalaman yun lagi. Kumbaga, as a fan, kasi syempre, fanay ka eh. Gusto mo lang mapansin ka ng idol mo or something. Pero, yung hindi nila man maiisip at that moment, na meron din mga bagay, mga factors na kailangan isipin yung artist or yung management. Yeah. Para nang sa ganun, di ba, maging fair din sa iba, tapos, maging safe din or talagang walang iisiping masama yung pinaka-artist, kumbaga walang mangyaring masama, di ba? So, yun yung mga bagay talaga na, naman? Parang hindi lang actually bad. Kuwari, yun nga, maraming ganun nangyayari. But, syempre, meron tayong fans na naging friends. Yeah, totoo So, yan. Marami. parang hindi naman hindi naman lahat tinitignan namin as parang baka saktan tayo niya. Hindi naman ganun. But then most of the time lang we're just being careful kasi maraming pwedeng mangyari. Totoo naman. Tayo naman Oo, actually no? Sobrang- generous tayo eh. Wag may Yeah. bababig picture, Kasi imagine, diba? man, Pero syempre yung imagine, man, gusto lang, as much as possible, mag-reach out or may pag-interact sa mga fans. But at the end of the day, di ba, sobrang dami lang, fans, hindi mo naman kilala yung kada isa niyan, di ba? Di ba? At the end of the day, hindi mo naman kilala yung tao na yan. So, syempre, you have to, of course, yung kaligtasan mo as a, sa tao, ikaw mismo, kaligtasan mo, unahin mo. Di ba? And, syempre, hindi mo alam kung fan ba talaga yun, or a hater, or something like that, or obsessed fan, no, na pwedeng may magawang masama sa'yo. Hindi na iba yun, man. Hindi na iba yun.
nangyayari na dati pa kahit sa mga K-pop artists or kahit sa mga artista natin ngayon sa Pilipinas, di ba? So, yeah. Management natin. Kasi minsan may misunderstood ng mga fans yan. Ah, Siyempre, ginagawa nila yung work nila, yung safety natin, inaalagaan nila. Yan yung kailangan din maintindihan nila as a fan. Kasi talagang Yeah. nag-work sila eh. For us, isa sa mga tao na, bukod sa 18, isa sa mga tao na dapat alagaan at dapat na bigyan talaga ng pansin. pansin or Suporta. ng suporta yung mga tao na behind us kasi sila yung nag-aalaga sa atin. Kaya tayo So, nagagawa natin yung mga gusto natin. Parang na-realize ko rin, lalo sa akin, kasi yung mama ko, very, parang nako-consider niya yung mga fans sa parang, hala, Friend. actually, hindi naman as friend. Parang, super na-appreciate niya yung suporta ng fans na parang gusto niyang magbalik. So, parang napapansin ko, yung ibang fans kasi, dumediretso sa parents. Siyempre, parang, mini-message din nila si mama, nagsasend ng mga messages, ganyan. Tapos, parang si mama, minsan nagme-message sa akin na parang, uy, ano mo to? Gawin mo to, gawin mo to, gawin mo to. Parang minsan na parang hindi mo magawa kasi para magiging unfair na porket na contact ka ng Oo. isa. Paano naman Paano yung iba? naman Na yung parang, iba? gets? Oo. Parang may ganong Totoo naman. minsan naisip. Tapos syempre, yung parents din super unlike us artists na meron nga tayong mga ideas sa mga nangyayari, alam natin yung way, meron Hindi tayong sila cautious. anong tawag Syempre, doon? hindi Meron naman sila tayong aware. ginagawa as yung program or flow ng as artist lalo pag nagmo-move. Meron tayong anong tawag? Schedule. Itinerary? Kinokoryo. Anong tawag doon? Routine. Meron tayong parang routine ganyan pag as an artist na yung let's say pag magpapa-picture ini-schedule ng staff natin na ito yung time para magpa-picture, ito yung mga taong kukontakin, ayusin natin kung kailan kayo pwede mag-meet sa mga kakilala nyo, ganyan. But then yung ibang yung let's say sa situation ko minsan, syempre hindi walang idea si mama doon, hindi niya rin alam. Parang although hindi ko naman alam kung naano niya, pero minsan siguro baka parang natakot ako. Baka tanungin siya, saan po mag-hotel yung SB19? Ano pong schedule nila? Oh, Na baka man. ma-share, ma-overshare. Parang Oo minsan nga. hindi pa ina-announce. Alam mo, Ma-announce na. Ayun Parang, na, alam ko, maraming mga fans na gusto lang malaman, yung idea, gusto lang mapalapit. But, if you, at the end of the day, guys, you think about it, it's creepy, right? Like, every single, move, every breath you take, di ba? Every move you make, di ba? Kahit anong gawin mo, kahit saan pumunta, parang, someone is watching, no, waiting for you, like, di mo ako nakikita, pero nakikita kita. Parang gano'n, no? Yun pala yung number ng hotel room mo. At the back of their head, pag naisip nila yun, parang, oh shit, this is creepy, no? I mean, kasi di naman nila alam kung yung taong yun is mabait ba or masama, di ba? No shade kung sino man yun. Again, most probably mabait naman. Kami naman sa mga ito mabait. Pero hindi rin mawawala na merong hindi. No? Hindi naman pare-parehas lahat ng tao. Di ba? So, nakakatakot din yun. Di ba? Isipin na parang may sumusunod sa'yo na gusto malaman kahit bawat galaw mo. Like, okay sana kung bawat galaw mo like concert, something like that. No? Na mag-a-attend sila or ganyan-ganito. But to know kung saan hotel ka mag-check-in and to the extent maybe to know what is your room number, that's creepy, no? That's creepy. mga ganun. tayo lagi tayong nagte-training or may lagi tayong busy. Kapag sa resting time natin, gusto mo mag-rest. And kung nasa bahay ka lang, dapat walang something doon. Gusto mo rest ka lang. Ngayon parang may nagpunta na fan sa mismong bahay namin na kumakatok na para magpa-picture at Oh, man. magpa-video greet. Na Yeah. parang para sa akin, hindi na siya appropriate. Hindi na siya appropriate. Hindi na talaga Kasi- appropriate. Oo, parang sometimes, yun nga, pati yung privacy mo, talagang nai-invade na. Yeah. Na parang gusto ko lang talaga magpahinga noong time na yun. Tapos, yun yung only time na umuwi ako. Kasi namimiss ko yung pagkain, namimiss ko yung family ko. Tapos, pagdating ko doon, parang, bakit Work, naman? work, Parang, syempre, wala akong ayos. Syempre, Parang minsan, kailangan mo bang pinaprotect din mag-ayos, natin. syempre. Syempre. Ako pa naman, pag nasa bahay ako, yung itsura ko talaga parang punong-puno ng balbas, talagang gulo-gulo mo. So, yun lang yung naisip ko na parang,
dapat siguro sa fan din kasi hindi nila minsan naiintindihan yung mga ganong bagay. Please. Please. Ako na po na humingi ng ano. Russ. Sana po maintindihan niyo rin po yung Sorry, di yun nakikita. situation. Oh, man. Huwag niyo po sana kaming i-judge kapag minsan nag-turn down kami. May mga times Yeah, lang yun talaga yung pag-turn down mahirap. may mga times lang po talaga na yun nga, tulad ng sabi ni Pablo, if it's rest time or talaga may mga may time para i-accommodate din namin kayo. And kayo din siguro kung nasa kalagayan din kayo tulad ni Pablo kanina at lahat po sa amin halos doon naka-experience. So ano lang po, konting pasensya at intindi lang po. Yung mga tao mostly Iba pa dyan, no? Pero Grabe, meron dyan. May iba pa dyan mga butthurt na, ay, ganyan ka pala. Ay, isipin mo, ikaw na yung pumunta sa bahay niya, nagpapahinga siya, wala siyang show, di ba? Hindi siya andon para mag-meet and greet. Umuwi siya para magpahinga, tapos kakatuin mo siya sa bahay niya para sa video greet or para magpa-picture. Like, imagine, tapos ikaw pagalit, no? Ikaw pagalit nun, no? Nakakatawa, no? At meron dyan, naghahanap ng chance para syempre gumawa ng kalokohan. At gusto lang talaga makapang-scam. Maraming ganun scams even before nung nagsa-start pa, Oo. nakaka-viral pa lang ng Go Up. Parang nagbobuo pa lang ng mga fan bases ang 18. Tapos parang nagkakaroon ng scamming na parang pinagkakatiwalaan nila yung isang tao tapos bigla nilang mawawala. Ayun, ang Maraming daming ganun. ganun. Kahit hanggang ngayon kahit nakita ko minsan ticket, ganun. Pero sana, wag naman umaabot sa point na na-take advantage ko ano yung kagandahang loob ng ibang mga tao. Lalo yung parents Social media natin. Kasi social media siya di ba? Actually, yung parents natin, yung mga magulang, nasa social media din eh. Doon nila Oo, yan. nami-meet yung mga 18 na nagiging friends rin eventually and yung iba nga, parang hindi natin naman alam sure yung intention talaga. But then, Oo. syempre, hindi naman alam ng magulang natin yung buong nangyayari, yung situation or yung life as an artist and kailangan natin i-explain yun sa kanila. Pero sana rin yung 18 hindi nila gawing parang gawing opportunity yung parents natin para lang maging malapit sa atin or makakuha ng mga perks or mga access sa mga second, bagay-bagay. third. Yan. May isa pa akong gusto sa sa social media. Social media. Kasi yung mga fans natin, nakikita ko, nagbabasa kasi ako ng mga private DMs ng mga fans sa Twitter. Oh! Tapos nakikita ko na parang meron doon everyday. Really? You read private DMs? I mean, I send you a message, Tel. Hindi ko pa nag-reply. Hindi ko pa nag-reply. Nagme-mess. Hindi lang siya isang tao. Maybe read Marami, lang. parang everyday ginagawa kang diary. Ah. Doon sila Ah, nag-update. yeah. Tapos Ah. minsan pag sobrang down Mm. sila sa araw na yun, imbis na mag-rant sila, doon lang nila binubuhos Totoo, sa'yo. totoo. Kasi alam Super nila, down. hindi mo Okay. nababasa. Mm-mm. Kala That's niyo good to tinawag. know, man. You guys, at least di mo kina-reply lahat, but good to know na nababasa ni Stel yung mga chat niyo, no? Babasa. Ah, I'm happy ano na rin, nababasa day na. 1,000 Nababasa na yung something chat. Oo, something. parang ganun. Parang today, sobrang Oo, may salimuot ganyan. sobrang salimuot ng araw ko, ganyan. Pero dito ko na lang sasabihin kasi alam ko namang di mo mababasa pero nababasa Yeah, yeah. talaga namin. Nakakatawa na ganun. Kasi yung iba, Nabasa niya. alam naman natin na pag yung isang tao may pinagdadaanan or may depression, syempre isa lang yung pupuntahan nun, hindi maganda. Ah. Pero yung iba, naiisip nila na meron mag-message. mag-message sa mga kagaya namin na alam niyo yun, parang syempre tingin nila parang idol or Unreachable. parang good example sa kanila na parang may message ko na lang sila ganun. Kaya magandang bagay din yung Parang ganun sabi nga rin nila, practice. maganda yung sinabi ni Stel kasi sabi nila, ang pinakamadali daw mag-share ng mga thoughts mo sa mga tao sa hindi mo sa, kakilala. sa mga taong di mo makakilala. Ah, Doon kakilala niya si Stel, pero ang thinking niya hindi mababasa ni Stel. Oo. Kaya nasasabi Or niya lang hindi yung siya i-judge. hindi siya i-judge yung nasasabi niya lahat ng bigat ng loob niya. Nakakatuwa rin yan. Ah, Actually, marami nga ganyan. Mahilig din ako maraming ganyan. magbasa. As in, Yung mga kasali ka pa sa group chat nila. Oo, nakita mo pa yung mga chismis na Umabot pinag-uusapan na. nila. Ilang Actually, ano doon na ako eh. nakikichismis sa mga Mahilig DM. din Ilang ako magbasa tawag ng dito, ganun. ilang araw na Oo, meron nga day Ang dami. 600, day 700. Yung Kung umabot nga sa akin, mga 2,000, 3,000 na ata. Patong-patong sila. Sobrang dami talaga natin Sabay-sabay na sila magagawa sa nagsasalita social eh. media. Sobrang, parang feeling ko, doon na rin umiikot yung buhay ng mga tao. Kumbaga, even, parang mirror siya ng buhay ng tao. Isipin mo,
pag may ginagawa ka, iniisip mo Sino? lagi i-share mo sa ibang tao through social media. Di ba? Parang hindi na siya maihihiwalay sa Yeah. pamumuhay ng mga tao. Pero masasabi ko naman as a person, parang tayo naman as SB19 and as a person, ginagamit natin siya to inspire people, ganyan, to somehow make the world a better place. Yeah. Sabi ni Michael Jackson. Ako may gusto pa akong i-share sa social media. May Oh, i-share yun na. ako. Tapos feeling ko ito ginahan na na rin si yung Stel, man. right platform para mag-speak up ako about sa bagay na yun. So, kasi recently, parang nagkaroon ako ng guesting sa AOS. Tapos, AOS. sa end ng performance ko, umakyat si Kuya Christian, si Kuya Kenchan. Kenchan. Umakyat sila. Okay. Tapos parang meron AOS? kasing isang part doon na sinabi ni Kuya Christian. Kasi alam ng mga taga GMA na yung, di ba alam niyo naman yun na ginagaya ko si Boyet? Mm. Oo. Tapos nung time na yun, parang na ano ako na on the spot, sinabi, gayahin ko daw si ano, Poet yung parang si Boyet. Aubrey. yung may Aubrey. mentally challenged na Ah. character sa Tapos sabi, parang on the spot, sinabi ni Kuya Christian na gayahin ko si Boyet. So syempre, dahil nandun naman ako sa spot na yun, ginawa ko. Pero yung intention ko nun is to, hindi naman, parang gayahin si Kuya Kenchan. Kasi, kasi- gumanap eh. oo, Siya siya yung yung nag-play ng, character. oo. ng Na numero, okay. sobrang iconic kasi yung show na yon maganda, it raises awareness sa mga ganong klaseng tao, and na pull off naman niya yung character na yon na maayos. Tapos nung ginawa ko, akala ko okay naman, so tapos na ganyan. Na natuwa naman si Kuya Kenchan kasi parang nabigyan ko ng justice yung character. Kasi yun nga yung pinagawa i-portray. Tapos nung na-release na nga yung scene na yun, akala ko nung una, okay na. Tapos parang pagising ko kinabukasan, parang naging issue na siya sa Twitter. Talaga? Parang may mga nagko-call out na Kailan to? Kailan? Opo, kahapon. Twitter. Fan din natin. Kahapon? Actually, ang nag-start fan natin. Okay. Talaga. Parang hindi naman siya talaga totally galit sa akin. Parang na-call out lang ako or parang kinall Parang gusto out ka yung i-guide. action ko mismo. Kumbaga, Na parang sana hindi ganyan. parang uncomfortable some of them sa ginawa ko. Siguro ito yung tamang Why? platform para sabihin ko na sorry. Kasi to be honest, ginawa ko siya not to hurt anyone. Hindi ko intention na i-mock yung What the someone. out hell? of entertainment purposes. Totoo ba? I mean, parang based sa kwento ni Stel doon, it's very clear. Andun yung si Kenchan, no, naggumanap bilang Boyet, no, na mentally challenged. Tapos andun sila, na-request si Stel na gawin yon, no, to, imitate, Boyet. So, hindi siya ando, na hindi ginawa yun ni Stel para mang-asar lang o asarin yung mga mentally challenged na tao, no? Andun siya para gayahin si Boyet, no, which is inapproved ni Kenchan, yung artista na gumanap noon. And everyone on that is alam nila na it's a joke. Tapos what? Come on, man. Sobrang naman. Sobrang mga naman ito mga to. Oo, kasi nandun ako parang, nandun si Kuya Kenchan and parang sa tagal ko na siyang napapanood sa show na yon and ginawa ko siya before. Tapos parang nandun pa yung tao na sila Kuya Christian, yung ibang mga singers. Sabi, gayahin mo nga si Kenchan. Ang sabi Diba? nga, gayahin mo nga si Boyet. So, tinry ko lang gawin, imimik yung Yeah. mismo, yung character Character. mismo, not yung taong may ganong disability talaga. Yan- So, Yan yun. din minsan kumbaga parang bugso-bugso lang ng damdamin, Oo. makapag-comment lang. pero Yeah. I Oh get my the point God. ng 18 na gusto lang nila i-call out yung action. Totoo naman. Oo, Hindi. kasi rin. No, and I'm I sorry. accept naman I'm yung... sorry. Parang gusto na sabihin dito na maging sensitive ka naman sa mga taong may ganyan talagang nararamdaman o kapansanan. Sobrang clear kung bakit ko ginawa yon, no? Hindi ko ginawa yun because gusto ko lang gawin or wala akong ginagaya or hindi siya sikat na na karakter. Like, I don't understand at all. I don't understand at all, no? Yung hate or yung tampo ng 18 na yon kay Stel, ginawa niya yon, no? I don't understand at all. Siguro dahil
gets ko or yung ganong humor is parang okay lang sa akin and naiintindihan ko. Hindi, pero sobrang sensitive naman nung tao na yon, no? Like, kung tutuusin nga, kung meron tayong ibang sisisihin at sisihin natin yung mga nag-push kay Stell na gumawa nun. Di ba? Na gawin mo nga yan. Kasi sila yung unang nakaisip ng idea na yung nagkawin. Di ba? Anyway. Oh, yung mistake na yun and inaako ko naman kasi ayun nga gets ko naman na may mga ganun din tayong fan na Tsaka, may ganun ding kapansanan. Pero and alam mo, gusto ko lang I din sabihin respect sa Estel everyone. na parang, kasi parang ang hirap din na parang iisipin mo na lagi kang may ginagawang mali. Kasi hindi mo na magagawa yung mga Oo. bagay na purely maganda naman yung intentions mo. Yan din Mhm. feeling ko yung mga bagay na talagang nakakapag pasira ng mind ng mga tao. Na Actually, parang oo. feeling nila, oh, kailangan hindi ko to gawin, or parang hindi na sila makapag-isip ng tama, hindi sila Kasi ano eh, di makapag-express. ba? When purely, gusto lang naman nila. Isipin mo same lang yung kay ano eh. For example, meron isang artista, no? Na magaling mag-impersonate. Merong mga artista dito sabihin sa'yo na, sige nga, gayahin mo nga si Fernando po. Isang bala ka lang. Ganyan, di ba? Gagayahin mo. Impersonate mo lang yung artista. Di ba? Okay lang sa inyo kasi dahil si Fernando po is walang kapansanan. But, is, trying to mimic the character. Same as here. Si Boyd is isang character. And sabi nga ni Stel doon, is trying his best na gayahin mismo si Boyet mismo. 'Di ba? Yung kung paano gumalaw si Boyet. 'Di ba? Well, sana kung hindi aware yung mga tao na may ganong karakter 'di ba? Hindi sikat na sikat 'Di ba? Sikat na sikat. Never ko nga, alam mo ba, sa buong buhay ko, never ako nakapanood ng episode ng palabas na yon. Pero kilala ko si Boyet. Kilala ko si Aubrey. 'Di ba? Pero never ako nakapanood ng episode ng palabas na yon ever. Kahit isa. Wala akong natapos na kahit isang episode. Man, all of it is from the memes. So, pero alam ko pa rin, no? Hindi ko lang maintindihan. Sorry, nag-rant na ako dito. Hindi ko lang maintindihan kung bakit. Purely, gusto lang naman nila, maganda naman yung intentions nila. Tsaka, Parang ano, if you were in that I see the position intention, na pero pinagawa sa'yo, diba? Medyo, medyo, mabaiisip mo ba agad na ito yung effect lahat-lahat nun? Siyempre, may mga tao rin nandun sa parang man. out of nowhere, Sorry. biglang pinagawa sa'yo. Kumbaga, Sorry. medyo, I'm not even kailangan mo doing lang this naman din siya galit na anahin galit, for no? the good cause. Hindi mo naman I'm not even doing this because it's Stel. Kung kahit ibang tao itong pinapanood natin, kahit hindi SB19, ganito pa rin yung magiging reaction ko. No? Based on sa context na nangyari, I'm sorry. Kung andito ka man na pinapanood mo to, kung ikaw man yung tao na yun, alam mo sa sarili mo, I'm sorry. Pero hindi kita naiintindihan na kung bakit ka magagalit kay Stel sa ginawa niya na yun. agad maisip lahat ng consequences in that moment, diba? So, tapos ang hindi rin ang siya nakakatuwa naman maano. sa 18 kasi sila rin din nagsasabi na parang Explain. call out yung action but don't hate the person. totoo Parang- naman. Kasi it doesn't define... Parang naman, pag nasabihan naman kami, magigets naman namin and akuin namin kung ano yung mali namin. Pero Like, sana, yung sa mga I'm sorry. nagsasabi talaga na, we're doing, we're doing this. Call out the action, like yung ginaya niya si Boyet. Why? Importante kasi yung context di ba? Importante yung context kung bakit niya ginawa yun. Di ba? First of all, sinabihan siya nung mga sige nga, gayahin mo nga. And second, Boyet is a very famous TV character, no, na meron siyang kapansanan. And kahit si Kenshin andun no, yung gumanap mismo na Boyet. And everyone is, aware and kilala kung sino si Boyet. And it is a joke for, that character na gayahin niya, but not for, people na meron kapansanan. No? Siya sabi na, nagayahin mo nga, tingnan natin kung kaya mong umarte ng, katulad nung ni Boyet. Diba? I mean, I don't understand at all. I'm sorry. Pinipilit kong naiintindihan ko yung point na maging sensitive naman si Stel kasi yung mga taong may kapansanan. But, at the end of the day, bakit yung palabas mismo na yon parang hindi naman siya pinatigil. Na parang itigil nyo yung palabas na yan.
si Kenchan, ginagaya niyo may kapansanan. Gets mo ako, di ba? Yung, si Kenchan, no? Tira mo, ano yun? Ba't ganyan siya umartihan? Napaka-insensitive. Di ba? Ba't ganyan yung karakter ni Boyet? Ba't may kapansanan? Laban silang ano sa mga taong may kapansanan? Dapat itigil nyo yung palabas nila. Dapat ganun sana in the first place, right? Dapat yung palabas mismo pinatigil na kung masama palang manggaya or umati ng ganun sa harap ng ano. Anyway, I'm sorry. Yung mga below the belt na kung meron man or yung todo-todong pangko-call out. Sana isipin nyo muna kung talagang intention ba nung tao na manakit talaga. Kung True. yung purpose ko ba talaga ay imak yung mga taong ganun. So, Totoo. bago kayo magsabi. Kaya yan din yung parang sinasabi ko na parang, syempre, if you're, ikaw, Pinawisan kumbaga, ako. kuwari, brothers, hindi mo iisipin na may bad intention sa isang tao. Kasi alam mo na, Then, meron kayong relationship with each other, di ba? So, tayo naman as 18 and SB19, masasabi ko na hindi naman basta-basta social media yung relationship natin eh. It goes beyond social media eh. Kumbaga, kung paano nyo kami i-support, kung paano namin nararamdaman, nare-relate yung story namin sa inyo, hindi siya basta ganun-ganun lang. So, kami, as artist na talagang nandito sa platform na to, very vulnerable, na parang minsan may masasabi kami, pero hindi naman namin gusto yun yung minimin namin. Sana, kayo rin yung mismong talagang makakaintindi nun sa amin. Kasi alam mo yun, parang mahirap din na coming from someone na you love, someone you cherish, yung mga masasakit na salita, di ba? Wari, Yeah. ikaw, mentor mo, talagang pinagkakatiwalaan mo, naniniwala ka sa kanya, tapos, i-bring down ka niya, yun yung pinakamasakit. Yun yung parang magka-crash Yun sa talaga, self-esteem yun mo. talaga. Di ba? Yung So, mga malalapit or yun yung mga minamahal mo na Oo, tao, di yun ba? talaga yung Parang, Yung mawasak sa'yo eh. na-expect mo na Mhm. makakaintindi sa'yo. Oo, di ba? Yun pa yung mag-ano sa parang nag-paint ka, sobrang feeling mo effort na effort ka. Magugustahan to nung taong Oo, yun. papakita mo, Mhm. ang pangit naman yan, gawin mo nga ganito. Di ba? Parang So, ikaw, sobrang, as a someone na gustong-gusto mong gawin yun, talagang madudurog yung puso mo na. Yeah. Parang Totoo. mawawalan ka na, madidiscourage ka na talaga sa buhay. Ayun. Pero Thank yun you. lang. Thank yun you yung sa- mga dangers ng social media. Social Thank you media sa is naman such a yung scary gusto- thing. Nagets ko Maganda naman yun. yung ano, Thank you, maganda thank you. naman yung And accept i-guide mo my yung tao. Pero minsan kasi, even though hindi mo kasalanan, in the first place, tapos, you told someone na you should know better or parang hindi na siya, I mean, it's a good thing na you try to educate someone Mhm. na hindi siya aware kasi nga gaya ng sabi ni Josh kanina, hindi mo naman maiisip yung Oh, if you consequences were in kasi that on the position, spot agad, mahirap 'di ba? mag-isip Parang ng kumbaga, mabilisan, ha? gusto mo lang gawin para ano din, ano ba tawag dito? Siguro, at the moment, kasi... You know what? Kasi I just pinagawa sa- realized, no? Sa podcast na to, no, walang hindi nag-share ng thoughts or nagsalita. Kasi may mga episodes sa Time First na may mga member na hindi masyadong nagsalita, no? Na nagsalita lang ng isang beses. Pero wala talagang, ano lang siguro, parang additional na ambag lang doon sa topic na mismo. But in here, I love this episode, by the way, you know? Sobrang engaged ako sa episode na to, no? Lahat sila, nagbibigay ng thoughts and, sa topic na pinag-uusapan. Love this episode, man. What the hell? Pinagawa sa'yo. Airing yun eh. Oh, airing Kailangan yun. gawin na agad. Pinagawa, Oo, diba? in the first place, Ayun na ba? pinagawa sa'yo, Ginawa so mo lang. ginawa mo lang kasi andun yung Kumbaga, isipin main mo, character, kumbaga nandun yung director. main bida. Oh. director, Mm. act ka na. Or Aka na. star. Gusto Kumbaga, nga, ang ganun. inisip ko nga dun, sana ma-impress ko si Kuya Kenchan eh. Ah, Yun diba? talaga Yeah. sa isip. Oh, kumbaga, yun yung nasa utak mo. Wala kang intensyon na mang down ng iba, i-mock yung ganong Actually. ano ba tawag? Situation. Itong episode na to, or stress situation. So, ayun nga, minsan kasi, so ngayon, God damn. naalala ko naman, nabasa nga ako ng something. Oh, may naalala May naalala na ako Naalala kasi, si Ken. ano nga, someone Okay. said na he should know better. I don't think, ako, hindi ko naman napanood. Perfect. Maging honest ako, hindi ko naman napanood yung ni Stel na yon. And, so, ngayon, narinig ko yung side ni Stel. I don't think na it's Stel's Hindi ko fault. napanood yun eh. I don't think na it's fault. To be honest with you, I don't think na it's Stel's Okay, so I feel like we are on the same wavelength, no? Pag-iisip dito. Di ba? Kasi,
wala naman talaga kasalanan. Like, what the fuck are you being? Wala. Sorry, pero hindi ko talaga, kung sino man ikaw, hindi ko naiintindihan kung bakit. Ipinipilit ko, actually, kanina pa. Kaya ako nagtatagal ng ganito kasi iniisip ko ng iniisip, no, na intindihin kung ano yung pinaghuhugutan mo, no? Pero hindi ko maano kung bakit sinisisi mo or na nagtatampo ka kay Stel kung bakit niya ginawa yun. Eh, yun yung point na hindi ko maintindihan. Nagigets ko yung gusto mong iparating, pero hindi ko magets yung bakit mo parang inaano si Stel sa action niya na mali yan. Diba? Yun. Bold. Na ganun ang nangyari. And actually, related to sa akin. Related ba sa'yo? Oh. Last ano ba? 2018. No. This is very Recent. recent na nangyari. I wore yung earrings na Hanafuda earrings. Hanafuda earrings sa anime Demon Slayer. Although eto naman wala naman siyang bad thing na sinabi. It's just reminding her daw na yung Cultural design kasi ng appropriation. earrings na yun medyo ng something sa Japan yung yung sun na something. ganun nga. Tapos yung history ng Pinas and sa Japan. So I understand naman yung kumbaga ano ba tawag diyan na Hindi, no, pero, ganun yung pero alam nyo, may napanood patriotism. ako dyan. Ah. Kasi yung mga ganyan, Kasi ako yung mga nagre-reklamo, hindi mismong Japanese. Wala na sa Japanese. Oo. Hindi mismo yung Japanese. yung Pinoy. Natutuwa pa nga sila pag meron akong nakita ganyan na interview na experiment na parang nagsuot siya ng parang Mexican attire. Tapos tinanong niya yung Mexican, do you feel offended of me wearing napanood ko this? yung No, video I na yan, like it actually. because parang ganyan. You appreciate our, your good culture. costume. So, Parang may hindi ko nagsabi pa nga doon maintindihan na, minsan it kung looks bakit good on you. Parang ganyan bagay sa'yo. No? Gagano pa sila, no? Tapos pag tinatanong yung mga hindi Mexican, parang sabi, that's inappropriate, no? Like, yung mismong hindi pa sila yung may culture na ganun. Tsaka yung So yung intention ko kumbaga, kung you're diba? making fun of it, yun yung masama. Pero kung wala ka namang Walang intention. masamang 'di ba, intention. kumbaga sa akin, as you all know, sobrang Alam mo, I'm a anime huge lover. anime fan, like really huge. Lahat ng anime na gusto mong sabihin sa akin, alam ko yan, napanood ko yan. So, kumbaga, nagbasa ako ng manga, lahat ng One Piece, nasa pinakadulo na ako nang nabasa ko. Kumbaga, parang yung ganong kumbaga, appreciation. Demon Slayer, natapos ko na even before natapos pa yung anime. Last year, Kumbaga, natapos ko. Kumbaga, parang it's your way of showing appreciation. appreciation. Kumbaga, sobrang big fan ako ng anime. And I wanna thank you for pointing that out. Although medyo may something din na kumbaga, although may sinabi ka naman na ano ba ta? Di ko lang matandaan masyado, pero Good. may good good point. kumbaga to raise awareness din na ganyan pala nangyari, ganyan pala yung history natin. Pero yeah. Pero alam mo minsan, gusto ko lang sabihin, Thank you Ken, so much for educating me. Ngayon nalaman ko na ganun pala. Pero ginagarawa rin yung window ng Ginagarawa. mga bashers natin para yes. Medyo may off nga din akong may off, although sinasabi niyang wala daw intention to sa akin, wala intention. I mean, yeah, goods naman, pero ako kumbaga sa akin sinuot ko lang yun because I'm a Hindi fan ka naman and wala aware. akong Hindi ka intention na anuhin kung ano yung mga history, wala akong kung ano yung Like it's an anong anime, kating, kung ano guy. yung past. you know, it's not Kumbaga, that deep. gustong-gusto What ko the lang fuck? yung anime and I kasi wore it ba- because it was given to me by a fan. Ang Kumbaga- dyan para sa akin, paano yung iba nagko-cosplay nung Kaya nga, character? eh, Parang, Ano kasi- pa eh, yung confusing sa akin yun? Yan. I actually may daw kasi yan, may nakita akong kumbaga naging controversy din daw kasi yan nung lumabas yung anime na yan. So madami rin taong talaga. So Ayun. doon ko lang din nalaman nung time na yun dahil may nag-share ng link. Siguro na ang ganun. take ko So, lang dyan. thank you pa rin. Ayun. Happy birthday. Thank you dahil nalaman ko na Maganda naman ganun talaga, pala. may kaalaman ka, natututo ka rin. Mm. Pero ang take ko lang talaga sa social media, kasi dapat responsible ka rin sa lahat ng pinopost mo. Ito Yung, naman. yung mga effect mo, na effect na mailalagay niyan dyan. Kumbaga, kung magpo-post ka ng opinion mo, kailangan yung opinion mo informed. Kumbaga, meron ka talagang alam sa subject, alam mo yung konteksto, alam mo yung nangyayari. Para lang sa ganun, hindi ka makapag-post ng something na hindi naman totoo, kumbaga fake news, na pwedeng lumaganap at
yun nga, may cancel culture. Baka biglang ma-cancel. Masira mo yung buhay ng isang tao na hindi naman talaga ganun yung pangyayari. Pero, wala na. Dahil nasabi mo na, nagawa mo na, hindi mo na mababalik, di ba? Parang, yan yung danger ng social media. Kaya minsan, ang post mo na lang, okay, question mark. Ganyan. Ito pa, isa pang Emoji. about social media and 18. Lately, parang na-curious ako kung ano talaga yung pinag-uusapan ng mga tao. Hindi lang 18 eh. Mga tao kahit sino na nag-uusap about SB19. So, na-curious ako. Tapos, Okay. nag-deep, tingin ako sa mga ganito, ganyan. Tapos, nalaman ko pala na Alright. uso pala talaga yung mga OT1. I OT1. see. Okay. Tapos, parang, nung una, Uh-huh. OT1. So, parang, Ano ba meaning ng OT? Ano ba meaning ng OT? One Oh. through. One, One One through through one? one? True. 1 through 1? One through one through one, man. Speaking of OT1, again, this recent issue with, a fan and Stel and, about Justin being toxic member of SB19. You guys already know that, right? What a funny issue. Nasasabihan mo na yung isa sa pinaka baka nga hindi pumapatay ito ng lamok kung sabihin mong like toxic or something. No? Nakakatawa, no? Kasi again, nakakalimutan natin na maybe Ken is the member of SB19 na mas maraming we can consider na OT1 fan. No? But, kung natin kakalimutan na itong apat na to is meron din silang OT1 fan, hindi man ganun karami, hindi natin masyado napapansin kasi mas marami yung kay Ken, no? Diba? Kasi nagiging mas yon na hindi natin napapansin. Pero, at the end of the day, meron pa rin itong mga to. Ito silang mga, itong apat na OT1 fan din, no? And same as, nangyari itong recent na, yun nga, parang ba't hindi na daw masyadong nagdidikit si Stel tsaka si Justin, sobrang close sila. May nag-comment na, again, talaga yun si Justin, ganyan. Parang pa yon yung nag-comment na yon is, parang biased na si Stel. Ang nakakatawa doon, no? Nang nakakatawa doon is si Stel pa mismo yung nag-reply doon na parang sabi niya na, kung ganyan ka, kung gagayin mo yung kagrupo ko, hindi ko kailangan ng support mo. Like, that is crushing, man. Kung sino may OT1 na yun, sabihan ka mismo ng bias mo na, huwag mo na akong supportahan, hindi ko kailangan ng suporta mo. Heartbroken siguro yun. Pero kasi kabobohan din yung comment mo, no? Anyway, I just wanna share that to you guys. So, grabe, no? Sobrang savage ni Stel dun. So, parang, nung una, nag-gets ko yung idea na OT. So, gets ko yung OT5. So, parang, yung 5 sinusupport niya. Tapos, nung nakita ko yung OT1, so, parang gets ko na yung idea na isa lang yung sinusuportahan. So, gets ko, okay. Ang hindi ko lang nagustuhan sa part na yun is... Pero, sorry to interrupt. Ano yun, papakinggan lang yung part niya sa kanta natin. hindi ko alam. Hindi ko nga alam actually. Pero nagulat lang ako na may ganun pala. Tapos, yung OT1 pa na yun, parang they support that member but they bash the other members. Maraming ganun. man. Grabe So, naman yun. Shit! So parang for me, if you hate or if you don't like the other members, wag na lang kayo magsabi ng anything bad about them or wag nyo silang i-drag down. Lalo na kung sobra na yung sinasabi nyo. Kasi kung gusto nyo Nakakatawa, isa sa no? Kasi taon na yung lumipas simula nitong podcast episode na to, pero sobrang applicable pa rin sa nangyari ngayon, no? Napagsagot ni Stel sa OT1 fan na yun. Oh, man. Shit. go, hindi namin kayo pipigilan. Pero kung sisiraan nyo yung iba, just to, para ma-feel nyo na parang sobrang important ng favorite nyo, hindi kami natutuwa sa ganun, lalo na I think it exists sa ating Oo, talaga. di ba? Tama nga naman. Deny it or not, it exists sa fandom natin, sa fandom ng nagulat iba, ako, may ganun pa Toxic. fandom ng lahat. Toxic. Andyan talaga yan. Hindi kasi nang babash nila nababash ng Yun iba. mali. Ayun Pag yung mali. nababash ng Yun iba, yung mali. Huwag ka yun yung mang-bash. mali. Yeah, Huwag ka mali, mang-bash. no? Kung may gusto ka, huwag ka mang-bash. Oh. Kahit isasabing gusto mo, huwag ka mang-bash. Pero ako gusto nyo bash nyo ako, sige. Gusto nyo ba yun yung nanay nyo? May Bash favorite niyo na ako! kapatid. May Oo nga, kapatid oo na nga, anak, tapos diba? ibabash ka ng nanay mo. Gusto mo ba yun? Diba hindi naman? Kaya pala may OT5 kasi
totoo nga naman. Kung may Diba? OT5, ibig sabihin, merong May term OT. na OT1, 2, 3, 4. Ah. Kasi kung wala yung term na Tama. OT5, SB19 lang yan, di ba? Ang kulo din, no? Wala kami OT4, no? Yung isang member lang hindi mo gusto. What the fuck? Grabe, SB19, wala na OT5. Paano diba? nyo masasabing mahal nyo SB19 kung dalawa, tatlo, isa lang yung Hindi, love hindi. nyo, di ba? May OT5 kasi meron silang bias. May favorite sila pero hindi naman nila hate yung iba. Gets. Yung Ah, ibang yun, OT1, ayun, maayos. hate May nila yung iba. OT1, yung iba Yung meron talagang OT1, OT1. hate talaga nila yung iba. Parang, Kaya ayun, sana parang wag mas wag mag-hate. wini-wish nila na kuwari, may aangat sa pedestal tong isa. Parang gano'n. Like, ito, dapat siya yung makakuha ng lahat. Parang something like that. Yun yung medyo hindi maganda kasi nga, we are doing it as a Nakakatawa, group, diba? toxic. Ginagawa natin to para Toxic na mindset ang putik. ito yung goal natin. Hindi natin maabot nang wala yung isa't isa. Sa totoo lang, parang mawala, mabali tayo, parang You know what? nahihirapan talaga Sobrang tayo. Oo, onti totoo lang, naman. no? Sobrang onti lang ang sinabi ni Stelly sa buong episode. Pero lahat ng mga topic nilalabas niya is on point, no? On point, man. Yun. Pero, Kasi SB19 nga, SB na hindi, lang. SB na lang. Tsaka isipin ko kung mahalisa. Malisa. umalis Oh, parang lisa. Malisa. Mahalawa. Pakinggan. Tsaka Mahal ang weird na mahal- parang may mga nababasa Mahal pa lalo ka na. May nababasa pa Mahalawa. ako na, for example, may isang member na naha-highlight kasi may ginawang something to. Tapos gagawa sila ng way para compare. matabunan yung naha-highlight tapos iangat nila yung favorite nila. Parang ganun, parang Come on. hindi ko magets. Guys, grow up, please. Parang hindi siya nakaka-premium. Hindi siya nakaka-boy group. Like, if you love one member, go for it. Hindi po kami hadlang dyan. But if you drag down other members, then dun nyo kami makakalaban. Kahit sabihin pa namin na I mean, Ako, proud ako sa mga narating na bawat isa. Pero sa totoo lang, makikilala nyo ba kami bawat isa kung hindi kami galing sa SB19? Totoo. Sa totoo lang. Tama. Tsaka yung mga nagsasabi niya na yumabang ako dahil sa nasa The Voice na ako. Hindi pa nga nagsisimula yung The Voice, sinasabi niyo, ang yabang ko na. Wala naging kayo start pakisabi dati. Naghahanap na lang kayo ng That's a rason. cruel reality talaga. Kahit sa Gigil niyo ako tangs, kahit sa lahat ng damn. fandom, kahit sa deny it or not, sa pamilya natin, meron kanyang klaseng tao. Grateful Mhm. kami, thankful kami. Pero yung mga bagay na hindi kami sumasang-ayon, hindi naman ibig sabihin, hindi na kami grateful. Siyempre, Oo. lahat naman tayo may kanya-kanyang paniniwala, bawat isa sa atin, meron tayong pinapaniwalaan at may kanya-kanya tayong definition ng isang bagay. So, kung hindi tayo mag-meet doon sa expectation na yun, hindi ibig sabihin nun, hindi na kami grateful sa inyo. Yeah. True. True. Tsaka gusto ko lang Nice. din i-point out na minsan, ako kasi social media detoxification, basta social media Social media detox, nag-ano detox. talaga ako. Nagbe-break muna ako minsan. Mhm. And hindi lang tayo yung laging affected doon. Minsan sila rin. Yung mga, parang syempre, yung mental health nila involved sila doon lagi eh. Pag sila yung nakikipagsama, I guess sila that's yung the, nakikipagsagutan. So minsan that okay is lang din the minsan. perks of being a normal human being. No? Kasi parang I feel like ako, parang I feel like hindi ko kailangan mag-social media detox kasi again, nabanggit ko nga kanina, hindi naman ako sobrang na-addict sa social media. And at the same time, I'm not like a famous or something like that to do a social media detox, no? So if you think about it, that is one of the perks of not being a superstar. No? Kaya ito sila, kahit na sabihin natin na hindi sila addict sa social media because they are an artist or famous artist, pag marami or sobrang bigat na ng pakiramdam na minaririnig ka o minabasa ka ganito, parang kailangan mo pa rin mag-social media detox kahit hindi ka naman addict sa social media because para sa mental health mo, like, see what I mean? So yeah. Pahinga kayo, pahinga. Ayan, detox kayo. Yes. Let us try to be, syempre, if we are parang magsasalita tayo, anything against sa isang tao, pwede naman nating sabihin siguro in a nicer way, gano'n. Pero kung gusto nyo talaga, I mean, wala naman sa pilitan, okay naman yan, okay lang din naman. Pero as much as possible nga, sabi ni John Paulo Nase, Oh, always choose to be
Kind. Ayun, Hindi, pero tama. alam mo, yung always choose to be kind, maganda siyang mantra, pero hindi siya kompleto. Pre, meron pa rin, Situational. that's very situational. Pero, if you're able, or if you are in a situation na able kang May maging, decision. magdesisyon, meron Totoo. kang, pwede Choices. mo ma-choose to be kind. Kasi lahat ng lahat ng ginagawa mo ngayon, wala may magawa ka mali. Sabi nga nila, kasi pride lang yan eh. Pride lang Oo. yan. Lahat yan, pride Pride. mo. Mm. Feeling mo kasi hindi ka nabigyan ng atensyon, hindi ka Yeah, nalamangan ka or nalamangan what. ka. Pag nakita mo yan, yung tumanda ka na, 10 years ago, makikita mo sa Facebook, sasabihin mo sa sarili mo, ay, nakakatawa naman, ginawa ko, ang cringe, pwede ko naman. diba? Kuwari, sabihin natin, may mga trolls din talaga yung talagang hobby or baka yun talaga yung mission nila sa buhay. Malay mo naman, yun talaga yung man-troll ano lang, nila, ano, di ba? no? Parang medyo Yun ang purpose nila. yung purpose nila, pinakanak sila para man-troll. Sayang naman yung oras nyo. Gamitin nyo sa mas Oo. makakabuluhang Mas bagay. kalubuluhan. Maraming pwedeng, Kabuluhan. maraming Yep. pwedeng matutunan sa social media. Yes. For me, yung social media, parang, I mean, for the listeners lang, parang sana itong itong podcast na to, matutunan nila, ma-realize nila na walang perpekto. Kumbaga, sometimes we see social media, yung mga nakikita na sa social media maganda, perpekto, pero sana mas ma-appreciate natin yun kesa dun sa mga simpleng maling bagay na nagagawa. And if you see that person, nakita nyo sa social media, perfect, and then makita nyo sa personal, hindi pala makinis or what, parang expect that kasi yun yung reality. I mean, merong reality behind everything and hindi perpekto yung mga taong nakikita nyo. I mean, So dito, and then kung- syempre yung pagdating sa ano fans, naman, no? yun Pag nga, ang parang nakikita may mo lang is like, normal selfie ng tao na yon, tapos parang ang kinis nila sa selfie, tapos sa personal hindi. I mean, expect yun na, no? But, again, it depends on the context kasi talaga, no? If yung na yun, no, yung tao na yun is nag-compose sa social media ng sobrang kinis nila, but they're also, endorsing a brand na pampakinis, tapos in real life hindi sila makinis. I guess that's the time na pwede mo silang parang questionin na parang, what the fuck? Ba't ganyan? Diba? Pero kung it's, just a normal selfie, nag-post lang siya sa social media account niya ng selfie niya na, hi, hello, diba? Parang ang kinis niya sa selfie niya. Pero wala naman siya endorse sa ibang, mga brand, ganyan, ganito. Gusto lang niya mag-selfie, feeling niya pogi siya nung araw na yun or maganda siya nung araw na yun, sexy siya nung araw na yun, gusto niya mag-selfie, gusto niya i-post social media. Tapos in real life, parang medyo hindi na-met yung, expectation mo. I mean, come on, guys. Intindihin nyo na lang. Hindi lahat, nang nakikita mo sa social media is parang kasi minsan it depends on the angle, diba? Lighting, or maybe they put a little bit of a filter, no? So, I guess, dahan-dahan lang. No? Dahan-dahan lang. Tao pa rin yung mga yan. boundaries, may privacy, tao lang din kami. Parang, especially din yung may I just told you. Diba? I swear to God, this is the first time na napanood ko to. No? O sabihin nyo, pre-watch to eh. No? Kaya na pa nila sinasabi yung mga sinasabi ko. Ramdaman din kami. Yun nga, explain kanina na parang sa dami-dami ng compliments na nababasa natin, ang makikita talaga natin is yung masama, yung mga bash and all. So, sana ayun din, makita nila. And yung mas pinakamasakit pa doon is if fan din yung nagsasabi nung bash, nung pambabash or paninira. And OT1. ayun, yung mga pag-take ng opportunities sa mga bagay-bagay na pagdating sa pag-scam and all that. Sana hindi natin sanayin, gawin ng intention na yun Hanapin namin kayo. Hanapin ng ko kayo. gamit ng tao, ng mga taong malapit sa amin. And sana rin maintindihan niyo yung mga taong nasa paligid namin na nagpoprotekta, Yan, yung ginagawa lang yung trabaho nila or what they think is right for as an artist, for celebrities. And ayun, social media is such a powerful tool for everyone. So sana magamit Use it natin yun sa wisely. magandang bagay. Use it wisely. Yeah. Use it wisely, never harm yourself. Yeah. Kumbaga parang yun nga, 'di ba? Use it wisely. Merong mga bagay na mag-backfire sa depende sa kung anong Actually, tinype mo at saka sa pag-click mo. Kaya
pag may ano yan, pag may nakakita niya, kakalat agad yan. Oh, kahit pag may nakikinig isang kang malilig, segundo. Di ba? mahaka boy. Oh. So, ayun, as a fan or as a basher ka man dyan, kung ano sabihin mo, pag-isipan mo yung ano sasabihin mo kasi balang araw, Babalik sa baka yan. mamaya mag-backfire sa yan. So, True. kung ano mong pinakalat mong hate dyan, kung anong pinakalat mong, kung anong in-spread mong hindi maganda, I think kailangan mong pag-isipan yan. Kasi, mamaya parents mo yung problema sa mga, parents mo, totoo. Kumbaga ako yung maawa, kami yung maawa sa inyo kung ano. Umabot sa korte Kung or ano, umabot sa 'di ba? anything, Umabot sa diba? korte or kahit sa pa man, 'di ba? Diba, totoo. Ayun, pag-isipan niyo mabuti yung mga ginagawa niyo kung nag-spread man kayo ng hate, pero as much as possible, gaya ng sabi Josh kanina, sana may ibang bagay na pwede pang mas kumbaga mas umunlad pa kayo, ginamit niyo yung oras para mas umunlad kayo. Kung gusto Mas niyo magandang mag-trash talk, mas magandang kung may sa bagay. mga online games, ayan, Ah, masaya, mas online trash games. talk yan. Doon tayo Online Kami mag-trash maging talk. pro pa kayo Dota dyan. kayo, no? Use it wisely. And sabi nga nila, kung mas maraming taong nagsasabi ng mabuting bagay sa'yo, bakit mo papansinin yung katiting na Masama. taong naninira sa'yo? Mm. And, ayun, lastly, napakadali lang po maging mabuting tao. Libre lang po maging mabuting tao. Huwag po kayong maging madamot. Maging mabuting tao po kayo. Ayun, thank you. Tsaka, it takes ilang muscles lang to smile, but mas maraming muscles to frown. Yeah. Hindi ko alam kung ilan eh. Search nyo na lang. Okay. Thank you so much for listening Talaga to ba? our Atin Lang episode about social media connections, fans connection towards their idols and all of that. Lahat po naman pag-usapan namin. Sana po ay na-enjoy ninyo itong kwentuhan natin. And please share your thoughts. Ito ay lahat and experiences. ay opinion lang at hindi namin sinasabi na kami ay laging tama. Maaaring ibang namin, Maring may mali rin opinion tayong ay nasabi. may mali. Siyempre, ito lang yung base sa experiences po namin. So, Educate us. lawakan lang po natin ang ating pangunawa kapag nakikinig ng ganito. Yes, the views and Totoo. opinions expressed by the hosts and the speakers do not reflect to the entertainment, the management, and the company itself. Okay, thank you so much, Parang guys. the bus, no? Maraming sorry. salamat. Thank See you po. sa next Thank you, guys. I episode hope may lesson ng kayo natanggap and thank you so much Atin sa Lang. mga education natin bawat isa. And that's a wrap. See you on our next episode. Nice, Laging tandaan, man. What a great lahat ng to, episode, you know? Great episode. All right, again, that is Atin Lang by SB19. That's episode 3, Perks and Perils of Social Media. That episode, amazing, no? I really enjoyed that episode. Man, sobra. Medyo, halo, no? May part doon na nakaka-urat, na nakaka-asar, pero may part din doon na nakaka-enjoy. And very engaging yung mga topic nila. But I hope you guys enjoy our reaction as well. Enjoy my thoughts as well sa mga topics na pinag-usapan nila. And comment down below if you guys want us to react to more of their podcast episodes. But yeah, that is our reaction for the day. Hope you guys have a great day. See you. Peace.